Sama-sama at nagtutulungan na ang mga teaching at non-teaching staff ng Caral National High School, katuwang ang mga magulang, estudyante at iba pang mga volunteers group para sa Brigada Eskwela 2025. Ayon kay Jose Cardosa, ang siyang principal for ng Caral National High School, na bagamat marami pang kailangang ayusin, ay nakahanda naman ang kanilang paralan para sa darating na pasukan at natitiyak naman nila na magiging maayos na ang magagamiting bawat classroom at mga upuan. Kung mayroon man sila nagiging problema, ito ay anya ang kakulangan pagdating sa pasilidad, lalo na tumaabot na rin sa 1,000 ang mga mag-aaral sa naturang paaralan. Kaya naman maging ang mga lab classroom ay nagagamit na ng mga ito. Kaugnay nito ay nakipag-ugnayan na rin sila sa lokal na pamahalaan ng Dagupan para sa karagdagang pasilidad ng sa gayon ay tuloy-tuloy at matutukan ang pag-aaral ng mga bata. Bukod naman sa paglilinis at pag-aayos, ay kanila ring tinututukan ngayon ang reading assessment para sa mga mag-aaral na kailangang matutukan at matulungan sila sa pagbabasa. Kaugnay na rin sa tema ngayong taon na Brigada Eskwela Sama-sama para sa Bayang Bumabasa. Samantala, nanawagan naman ito sa mga stakeholders na makiisa at suportahan ang Brigada Eskwela ngayong taon. Inaanyayahan po namin kayo sa Brigada Eskwela ng Caral National High School. So, masaya kami na nandito po ang Bombo Radio para tumulong po para mag-disseminate po dito sa mga information regarding po sa ginagawang 5-day activity that upholds the bayanihan spirit sa atin pong community. Tuwa po kami sa Brigada Eskwela dahil nakikita po namin kung paano mag-response yung mga stakeholders po natin, lalong-lalo na yung mga purpose, mga religious groups dito sa ating barangay at yung mga iba't ibang mga organizations na tumutulong para ma-prepare po yung opening ng school year sa ating school year 2025-2026. So, magmula po nung Monday, marami na pong mga pumunta dito ng mga organizations na tumutulong para maihanda ang ating brigada, ang ating school para sa opening ng school year 2025-2026. So far po ma'am, marami pa po kaming mga dapat ayusin. So ito po, kung makikita po natin dito sa ating school, so marami pa rin po namang tumutulong. Although nagkakaroon din pa po kami ng mga challenges when it comes to classroom kasi medyo talagang shortage pa po kami ng classroom sa Caral National High School. So nagagawa naman po ng paraan. Yung mga laboratories po natin, ginagawa po natin mga classrooms para ma-accommodate po yung mga learners po natin na mga darating sa opening ng pasukan po. So last school year po kasi almost 1,000 po yung kanilang enrollment sa junior high school at saka senior high school. So we are hoping na madagdagan po yung numbers na po yun kasi po depende naman po yan sa mga lumalabas na mga learners po natin, yung mga nag-graduate at saka mga pumapasok na mga incoming grade 7. Okay, sir. Opo, bali yun pong yung last year po kasi nagkaroon po ng shifting dito sa ating school pero napag-usapan po namin ng mga head teachers dito sa ating paaralan na alisin na po namin yung shifting ng ating mga learners para ma-full ang kanilang oras sa kanilang mga academics, mga subjects at nagawan naman po ng paraan, ginamit namin yung mga laboratories, mga ICT laboratory, mga TLE laboratory, science laboratory para gawing classroom. Kasi kung actually dapat sana hindi sana gagamitin na classroom yon. Pag klase sana saka lang sila papasok. So since kulang nga yung mga classroom dito sa atin, so kinonvert na rin po namin sila as classrooms. Mayroon po. Actually po last few nung hindi pa po ako pumunta dito kasi kararating ko lang din po dito sa school nung June 1 nung tinurn over po yung buildings po yan na 6 classroom. Nag-promise naman po ang ating city mayor na magdadagdag po siya ng classroom. So dito po ata sa part na yan, pa L-shape ata ang gagawin nilang. Yun po yung pre-promise po ng LGU under
our beloved City Mayor Belen Fernandez po. Sir, Pag lumakas po yung ulan, may mga classrooms na napapasukan ng tubig. Kaya kailangan din po dito na i-elevate po yung mga facade po ng mga ating school sa ating mga vicinity ng ating school para at saka magawan po sana ng proper drainage para ma-divert po yung mga baha na pumapasok dito sa ating school. Lalong-lalo na daw pag malakas ang ulan at tuloy-tuloy, yun yung nagkakaroon ng problema. So, yung Brigada Eskwela po, tama po kayo ma'am, kasi ang Brigada Eskwela po, ang focus po ngayon is yung reading ng mga bata, reading assessment. So, ang gagawin po namin, pagkatapos po namin makuha yung reading assessment ng mga learners, magkakaroon po ng interventions ang ating paaralan. Remediations and interventions para makapture po yung mga weaknesses at saka mga kailangang i-improve ng mga learners. So gagawan po natin ng paraan yan kasi isa po sa target po din namin dito is talagang mawala po yung mga non-readers sa ating mga paaralan. So ini-invite pa rin po namin ang ating mga stakeholders, ang ating community and other organizations, yung mga government organizations and government organizations, private citizens na makilahok pa po sa ating Brigada Eskwela kasi po marami pa po tayong gagawin sa ating paaralan at alam po natin na pag nagsama-sama po ang community at saka stakeholders, so atin po natin ang ating mithiin para sa pagbubukas ng ating panoroang taong school year 2025-2026. para sa programang Bombo Hanay Udugto, Patrol numero 1 Bombo Ayrat Chicano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network, Kina Country Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!